Ang Mindoro ay ang ikapitong pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Nahahati ang pulo sa dalawang lalawigan. Ito ay ang Oriental Mindoro at ang Occidental o Kanlurang Mindoro na tinaguriang tahanan ng mga mangyan. Kaya't samahan ninyo akong silipin at personal na maranasan ang kanilang payak na pamumuhay. Nandito na ako ngayon mga kapatid sa pamayanan ng Tribong Iraya at susubukan kong makipamuhay sa kanila. Pagkadating ko sa pamayanan nila, agad akong nagpakilala. At bilang bahagi ng aking pagdalaw, una kong sinubukan ng kanilang katutubong sayaw. Ang ginagawa po namin ay ang balawang dance, kung saan ito po ay sumisimbolo sa pagtatanim ng palay para magkaroon ng masaganang ani. Ang gamit po namin ay kawayan na biniyak ang dulo. Nakala mo ay mukhang palay talaga na binabaon sa lupa. Ang ginagawa naman po ng mga kabataang babae na ito po yung kalutang dance, kung saan ito nga po ay ginagawa nila bilang pambugaw o pangbulabog doon sa mga ahas na nakapaligid sa kanila para naman magkaroon sila ng kaligtasan. Sunod kong pinagkabalahan ay ang mga gawain ng kalalakihan sa gitna ng kabukiran. Kuya Sani, pwede ba turuan mo kung paano kuhanin yung mais dyan sa puno? Ang palay, isa pa pong pinagkakabalahan dito ng ating mga kapatid. At siyempre, ito po ay kailangan naming bayuhin. Gamit po itong halo at ang lusong. Nay, pwede na po. Pagkatapos ng masarap na kainan, kasama ang mga kapatid nating mangyan, ay sinubukan ko ding tikman ang pagnganganga na kanilang kinagisnan. Simple man ang samahan at may masayang kapatiran, may tuturing ding istrikto sa batas ang mga katutubong mangyan. Pag ang isang katribo ay napagbintangang nagnakaw, tatlong proseso ay kanyang pagdadaanan para mapatunayan kung totoo bang siyang may kasalanan o napagbibintangan lamang. Una, ang tinatawag na pangaw. Ang nasasaktal ay iniipit ng tabla ang mga paa at itinatali pa. Isang buong araw dito ay kanyang gugugulin hanggang sa siya ay umamin. Matapos ang isang araw at hindi pa rin umamin ang pinagbibintangan sa kanyang sala, dito na papasok ang pataw na ikalawa. Bigyan mo ko ng kapangyarihan na makuha ko yan kung hindi akong tunay na may kasalanan. Ang pigi, magpapakulo ng tubig sa isang kasirola na may lamang bato. Ilulublob ng nasasakdal ang kanyang kamay sa kasirola at kukunin ng bato sa pinakuloang tubig. Kapag siya ay napaso at kamay ay nalapnos, ibig sabihin siya ng tunay na may salang lubos. Kung sakaling nakaligtas sa kumukulong tubig, ngunit pilit pa rin pinagbibintangan ng kabilang panig, dito na papasok ang pangatlong paraan ng pagdinig. Kung ikaw ay talagang totoo yung pagbibintang sa kanya, sige, manalangin ka. Ang pataw na may sumpa, ang lagutan. Magsusumpa ng nasasakdal at ang nagbibintang. Kung ang nasasakdal nga ang may salang tunay, siya ay mamamatay at 10 ng kanyang angkan pagkatapos ng 6 na buwan. Subalit kung siya, biktima lang pala ng maling pag-akusa, yung nagbibintang ang daranas ng nasabing parusa. Alam nyo ba ng mga kapatid nating mangyan ay nahahati sa 7 tribo, ang Tao-Buid, Buhid, Hanunoo, Gubatnon, Ratagnon, Alangan, at ang Tribong Iraya na pinuntahan ko ngayon na bumubuo sa humigit kumulang 40% ng populasyon ng bayan ng Abra de Ilog dito sa Occidental Mindoro. Sandaling panahon man ang aming naging pagharap, nadama ko naman ang init ng kanilang pagtanggap. Sa bawat ngiti ng mga musmos na bata, sa mga magulang na mapag-aruga, at sa mga ginagalang na nakatatanda, aking napatunayan, salamin sila ng mga Pilipinong may magandang kaugalian. Alam kong naging parte ako ng buhay nila at nayon sa mga sandaling oras na iyon. At ako naman, maliban sa pagtuklas ng mga bagong kaibigan, ay babaunin ko ang kultura at tradisyon na dito'y aking natutunan. Mula
Mula po sa bayan ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro, dito sa Kabundukan, ang mga bago kong kaibigan, mga kabataan na pag-asa ng bayan, ang aking pamamasyal sa Tribo Iraya, dito lang sa Good Morning Club! Sugod ng kapatid!